So magandang umaga, and I hope we are ready to hear once again the message of the Lord this morning. Pero bago po ako magbigay ng mensahe, I invite one of our sister in Christ. I hope I can introduce her in tamang siya ang ating isa sa kapatid natin dito sa Tanawan, Batangas, no? And I invite her na magbigay ng konting pagpapaliwanag because marami kasing confusion in terms of using face mask, no? And because Sister Lani Reyes is working in St. Cabrini Hospital, and she is working as a quality management system at St. Francis Cabrini Medical Center Incorporated in Santo Tomas, Batangas. So may we welcome Sister Lani ng papuring palakpak sa Panginoon sa kanyang buhay. So bago po tayo makapakinig sa salita ng Diyos, she will give us some knowledge or educating us in the face mask. So once again, Sister Lani. Good morning po sa lahat. A blessed Sunday po. A blessed day po para sa lahat. So magbibigay lang po ako ng kaunting kaalaman with regards to the use of face mask, yung ginagamit natin. Ano po? Amen. So medyo nagka-problema daw tayo, sabi ni Pastor. So i-allow nyo ko na basahin or tingnan at least yung notes ko. Ano po? So to start, paano po ba natin ginagamit yung face mask na ginagamit natin kasalukuyan po? Ano-ano po ba yung mga klase ng face mask na ginagamit natin? So, yun po yung tatalakayin natin ng maikling oras lang. So, nagdala ko ng mga sample para po, makita nyo siya personally at ma-identify nyo siya, ma-identify natin properly kung ano po talaga yung face mask na ginagamit. Bakit siya ginagamit? Paano siya ginagamit? Paano siya dinidispose? Paano siya, nilalabhan? So, I brought two kind of mask para ipakilala po sa inyo ito. So, ito po yung ginagamit or tinatawag natin na surgical mask. Ito po yung medical mask. Ginagamit siya usually or advised by the World Health Organization ng mga taong nagtatrabaho sa hospital. Yun yung tinatawag na healthcare workers. So, kami po iyon, mga nurses, doctors, and yung mga taong nagbibigay po ng pag-aalaga sa mga nagkasakit ng COVID, and yung mga taong may mga sintomas po ng COVID, ubo, sipon, mga ganyan palagnat. Kahit po simple or severe, sila po ang dapat gumagamit nito. Sino pa po ba? Yung mga may mga pre-existing conditions po. Like for example, yung mga tao po na may hypertension, diabetes, kidney disease, or kung ano man po na may mga sakit na sila before. And lastly, yung mga tao po na may edad 6 na po hanggang 6 na po pataas. Kasi po sila yung tinatawag natin na vulnerable or mas madali po silang kapitan ng sakit. So, ito po yung dapat or advice ni WHO na gamitin nila. So, paano po natin gagamitin? Mamaya ko po ipapaliwanag. Sasabihin ko po sa inyo kung ano pa po yung isang klase ng mask. So, mask which is yung tinatawag na natin na non-medical mask or yung fabric mask. So, ito po yun. Nakakakita po kayo nito. Minsan, may mga designs o ano naman po na prefer ni customer. Ano po? So, ito po, ang gumagamit nito or advice ni WHO ay yung mga tao na nagpupunta sa komunidad, sa community. Kasi, bakit po? Kasi ito pong mga surgical mask, medyo nagkakameron po tayo ng kakulangan. So, hindi naman po, pagka nasa labas naman tayo, hindi naman lahat ng nakakasalumuhan natin ay may sakit, pero iisipin na rin natin na may sakit ang mga ito. Pero, hindi naman tayo magpaka-OA masyado. Pwede na po yung ganitong mask. Basta tatandaan po natin na yung fabric mask na gagamitin natin or tinatawag na non-medical mask, kailangan 3 ply din po ito. Hindi po pwede yung isang layer lang ng mask or yung cloth. Ano po? So, paano po natin gagamitin? At first po, lagi niyong tatandaan, hand washing. Doon sa slides ko kasi maganda yung yung pinapakita ng hand washing. Paanong paraan po ba ginagamit yung hand washing or paghuhugas ng kamay?
Pwede pong gumamit kayo ng sabon at tubig. Yun po ang tinatawag namin na hand washing technique. At pwede din naman po yung paggamit natin ng alcohol oil or yung sanitizer. Yun po yung tinatawag namin na hand rubbing. So, gaano katagal po ba? Matagal po ba yun? Baka naman ang tagal-tagal, baka gano'n, may mga tanong po. Hindi po. Segundo lang po ang ilalaan ninyo sa paghuhugas ng kamay. 20 minutes hanggang 40 minutes po, pwede po kayo makapaglaan sa paghuhugas ng kamay bago kayo magsuot ng face mask nyo. Okay po? So, to start po, kuwari, susuot na tayo ng mask. So, nakapag-hand wash na po tayo or hand wrap using our alcohol or sanitizer. So, itong mask, kung surgical mask or medical mask ang gagamitin nyo, i-check nyo po muna yung mask na gagamitin nyo. Anong i-check nyo? Kung buo po ito. Walang butas, walang damage, walang sira. Kumbaga. And then, nakikita nyo po dun sa mask natin, meron po tayong colored print at saka po yung white print. Para po saan? Marami nagsasabi yung iba, pag po may sakit, nasa labas yung blue print or yung colored print. Pag walang sakit, pagka ikaw yung may sakit or wala kang sakit, ito yung white print ang nasa labas. Hindi po, lilinawin po natin po iyon. So, as per DOH, WHO, and CDC, Center for Disease Control, ito po ay mga international na organization. So, ginagamit po yung ating blue print, dapat po ito ay laging nasa labas. Linawin ko lang po ha, uulitin ko lang po ito. Yung colored print po, blue, yellow, pink, or green, marami na pong lumalabas na print na colored ito po dapat ang nasa labas. Bakit po? Kasi po ito ay waterproof. Okay po. Pag sinabing waterproof, kung ano man po yung mga splashes or yung mga, for example, saliva, yung paghatching, mga ganyan, sipon, hindi po siya papasukin ng kaharap nyo or ng mga nakakasalamuhan nyo. Kaya po sinabing waterproof po ito. Ito po dapat ang nasa labas. Tandaan nyo po ha, ito po dapat ang nasa labas. So, punta tayo kay white. Pag white po, ito po yung tinatawag natin na absorbent one. So, absorbent layer po or absorbent portion part. Yan. So, ito po, yung absorbent, pag sinabing absorb, nag-absorb siya kung ano man yung meron dun sa nagsusuot ng face mask. So, hindi po ito, kung for example, nagsasalita tayo, naka-face mask tayo, hindi po lalabas yung mga saliva natin or kung ano man, papunta dun sa kausap natin. So, lagi niyong tatandaan, yung colored print ang nasa labas, yung white print ang nasa loob. Alisin na po natin yung connotation or yung mga myth na kapag may sakit, blue, kapag walang sakit, white. Hindi po ha. Malinaw po yun? So, okay po. So, paano? Simulan na natin yung pagsusuot. So, pag sinuot po natin itong surgical mask or even yung ating fabric mask or non-medical mask, kailangan po ang hawak natin dito sa string. Okay po? So, i-fit natin siya or isuot natin siya dito sa ating face. Yan. Ganun. And then, make sure po na matatakloban is yung nose nyo hanggang sa chin. So, i-adjust natin yan. Yan po. Kailangan fit tested po yan. Wala dapat makakalabas na kung ano man, except sa hangin kasi hindi kayo makakahinga pag gano'n. So, i-check nyo lang. And then, dun sa may nose bridge nyo, i-pinch nyo lang siya para at least hindi siya pababa-baba. Yung iba po kasi, kaya ang tendency bumababa, wala nang ilong or sabihin na natin maliit yung ilong, ang tendency hindi nga nila pinipinch or hindi nila sinisecure yung sa mga metal na nandito sa face mask natin. So walang control or walang kumbaga kumokontrol doon sa mask para bumaba. So ang dapat doon, ipipinch natin or pipindutin natin ng kaunti. Ihuhulma natin doon sa ilong natin. Bahala na po kayo kung paano paghuhulma mo. Ano po? So yun, kailangan po covered ang nose at saka yun sa may baba nyo. Okay po? So malinaw po yun. Yun po ang tamang pagsusuot ng mask. Reminder lang po, pag suot nyo na yung face mask nyo, never nahahawakan nyo yung front ng mask nyo. Kasi bakit? Madumi na po yan eh. Marami na po yung nasagap. So hindi nyo dapat siya. Paano po yun pagka biglang buhok ko, biglang ganyan, o nangate? Okay, given na po yun. Pero make sure mag-hand wash po agad kayo. Okay po? Ano pa pong reminder pagka nakasuot na? Kung ang face mask nyo po ay maghapon nyo ng sinuot, hindi po dapat ganun. Kapag po soiled na or madumi na, or sabihin na natin basa na sa laway natin, or sa saliva natin, or kung ano mang may secretions na meron tayo, tanggalin na po natin at
palitan. Okay po? So, paano natin papalitan or tatanggalin ang gamit nating medical mask or yung surgical mask? Okay po? So, sa pagtatanggal, kailangan kumbaga, meticuloso sa pagtatanggal. Kasi isipin natin, at ito na yung mga bacteria eh. Kumbaga sa hospital, sa amin pong medical practitioners, ang pinakamalaga sa amin is yung tinatawag namin na doffing. Pagtatanggal ng personal protective equipment. So, ang face mask ay isama po sa isa sa mga personal protective equipment. Okay po? Paano tinatanggal? Una, maghuhugas pa rin po kayo ng kamay. Lagi niyo pong tatandaan, ang paghuhugas ng kamay ay isa sa para maiwasan natin kung anumang mga germs or bacteria na hindi makapasok sa katawan natin. Lagi po tayo maghuhugas ng kamay. Yun po yung gawin natin, pagiging ok-ok natin, paghuhugas lagi ng kamay or pag-aalcohol. Okay po? So, assuming nakapaghugas na tayo ng kamay, hahawakan nyo lang po yung face mask nyo, hindi dito sa harap. Dito lang po sa strap. Okay po? Hawak ang strap, bahagya po kayong lumiko, yumuko, tapos tanggalin nyo, and then dispose. Saan po i-dispose? Hindi po sa lansangan. Okay, dapat po sa tamang basurahan. Tamang basurahan, as much as possible, may taklob po yung basurahan. Okay po, dispose na agad. Pagka-dispose, malinis po. Pagka-dispose, hugas po agad ng kamay. Okay po? So, punta naman tayo kay fabric or yung kay non-medical mask. Ganon din, assuming na isuot na. Naisuot na po ito. Ganon din po ang tamang pagtatanggal ng mask natin. Sa strap lang din, tapos, bahagyan niyo po, lagay po natin. Kung lalabahan na ito, lagay po natin sa tamang lalagyan. As much as possible, kumukulong tubig. Pero kung hindi niyo pa po ito lalabahan, ito pong fabric mask na ginamit ninyo, pwede niyo pong ilagay sa resealable plastic. Yung meron tayong ziplock. Pwede po doon. Paano po ilalagay yan? Tutupiin ko po ba? Paano po ilalagay? Hindi po. I-shoot nyo lang po ito, wala po akong dalang resealable. I-shoot nyo lang po ito doon sa resealable plastic. And then, kung gagamitin nyo po siya, ang hahawakan nyo lang po itong string. Okay po? So, ganoon din po. Pag natanggal na, hand wash nyo ulit. Okay po? Malinaw po. So, reminder lang po at dagdag kaalaman, gaya ng sinabi ko kanina, wag nyo pong hahawakan ng face mask ninyo. Either man yan ay fabric or yung medical mask kapag naisuot nyo na or during na nakasuot sa inyo. Ano po ba? Ano pa po? Kailangan itatapon sa tamang basurahan. Huwag tayong irresponsable. Sabihin na natin po yun. Kailangan properly dispose yung ating face mask na ginagamit. Most especially po, yung ating medical mask. Ano pa po? Kailangan po yung ating mask na gagamitin, 3-layer po ito. Marami po kasing nagsusulputan kasi in need po kasi talaga sa mga mask. So yung mga mask na minsan lumalabas, 1 layer lang po yun, which is hindi po siya ganun makakaprotekta sa atin. Ano ba po? Huling sasabihin ko na lang po sa inyo, tandaan niyo po ito na ang mask na ginagamit niyo, pwede niyo pong protektahan ang taong nakapaligid sa inyo. At ang mask na ginagamit nila ay pwedeng protektahan kayo. So, thank you po. Sana po ay may napulot kayo sa aking konting ibinahagi ko sa inyo. Ayan. Salamat kapatid na Lani, and I hope that you learned something. Kaya ko po ito inano sapagkat para sa aking na-observe, marami ditong nalilito, marami ditong may maling paggamit ng face mask or ito man ay surgical mask or fabric mask, no? So I hope you learned something. So can we clap for the Lord once again for that? So sa umagang ito, once again, I will read the message of the Lord this morning sa aklat ng Bagong Tipan, sa aklat ng Juan, kabanatang 17, talatang 18. In the book of John, chapter 17, verses 18. Kung paanong isinugo mo ako sa sanlibutan,
Gayon din naman, isinusugo ko sila sa sanlibutan. Let us pray. Our precious and loving Father, we are very much thankful once again, Lord, sa message na nais mong aming marinig, aming matutunan, at sa amin ay magtuwid, at sa amin ay magbigay ng gabay. Maraming salamat, Ama, sapagkat isa kami sa mga mapalad na tao na nakakatanggap, Panginoon, ng malaya ng iyong mga salita. Sapagkat may mga bansa na tila bagak ipinagbabawal ang pangangaral ng mabuting balita ng Panginoong Yesus. May mga tao, O Diyos, na nais makapakinig ng iyong salita, subalit sila ay pinagkakaita ng karapatan. Salamat, Panginoon, sapagkat sa aming bansang Pilipinas, ang iyong salita, Panginoon, ay malayang naipapangaral at malayang mapapakinggan. Kung kaya't sa umagang ito, Panginoon, aming dalangin na kami ay bigyan mo ng espiritu ng pagkauhaw, espiritu ng pananabik, at isang espiritu na handang makinig, Panginoon, sa iyong mga salita. Baguhin kaming nawa ng inyong banal na salita, Ama, at sa pamamagitan ng salitang ito ay mabigyan ka namin ng kaluwalhatian at kaluhuran. Ang inyong abang lingkod ay basbasan upang maipangaral ko, Ama, ng may kapangyarihan, tapang at kaayusan ang iyong banal na salita. Maraming salamat, patnubayan kaming lahat ng banal na Espiritu Santo. At ang lahat ng ito, Ama, ay kasiyahan mo pangaral ng salita sa ngalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah. Sabihin mo muna sa iyong katabi, handa ka na bang makinig, kapatid? Amen? Handa na po ba tayong lahat? Amen. Amen. And the message of the Lord this morning is none other than the word witness or witnesses. My brothers and my sisters, witness or witnesses. Ika nga saksi. No? In the last few weeks, nakikita po natin ang pangaral ng salita ng Diyos na nais kong balikan ito ng mabilisan. The first prayer of Jesus to His Father, take note, last few hours, mga huling sandali ng Panginoong Yesus, ang kanyang kaisipan, ang kanyang damdamin ay nasa kanyang mga disipulo. Take note, He is with His 12 disciples during this time. The 12 disciples of Jesus. He is too concerned with them. And He prayed to His Father to be kept them, ingatan sila, to unite them, pagkaisahin sila, to give them joy, no? Why? Because there is a world, may mundo sila, may sanlibutan silang kagagalawan. And the last message, last Sunday, ay ang isa sa panalangin ng Panginoong Yesus is for us to be holy. Yung holiness. Brothers and my sisters in Christ, bakit? Bakit Jesus is too concerned na yung kanyang 12 disciple ay manatili ligtas, may kagalakan, may kabanalan. Because there is an ultimate goal. May gagampanan yung 12 disipulo sa panahon ng Panginoong Yesus. Subalit, ang mga talatang ito ay hindi lamang para sa 12 apostoles. If I am not mistaken, correct me if I'm wrong, I don't know if it is 1986 or 1990. Neither of the two, or baka mali pa ako, no? Naalala nyo that Pope John Paul II ay nagpunta dito sa ating bansang Pilipinas, and the theme of that mission trip, or the world mission trip ni St. John Paul II is, I am sending you as God is sending me. I don't know kung buhay kayo nun pa. Okay? I don't know if I am not mistaken, no? Ang naging pinaka-tema nun is send them out.
Walang masama doon because every one of us, listen, lahat tayo ay naandito sa banal na kasulatan. Jesus is praying to His Father for you to be kept upang maging ligtas all the time. Jesus is praying to His Father that every Christian should be united. Jesus is praying for us to have joy, to be holy. Why? Because the purpose, the ultimate goal, the ultimate purpose of Jesus is for us to be His witness. Sa umagang ito, mga kapatid, hayaan ninyo na ibahagi ng inyong lingkod ang banal na salita ng Diyos. Bakit ka niligtas ng Panginoong Diyos? And why you are still alive as Christian? Are some questions na dapat nating sagutin sa umagang ito. And this morning, I will give 2 points. Number 1 is the word, the goal. No? Ang layunin, ang busluan. Okay? Ikalawa is the word, the core. Ang bahagi, ang kipinalolooban, ang kakasangkapanin. No? Ika nga. My brothers and my sisters in Christ, what is the purpose or what is the purpose na ang mga disipulo ay ipinapanalangin ng Panginoong Hesus na kasama ka, ako at tayong lahat? Dito po makikita natin na in the first point, the goal, listen, lahat tayo ay naligtas. Lahat tayo ay patuloy na pinababanal ng Panginoong Diyos because there is an ultimate goal. And what is that ultimate goal? The ultimate goal of Jesus. At para sa inyong kaalaman, ang pagiging saksi ni Kristo o ang pagiging saksi ni Jehovah o ang pagiging saksi ni Yahweh, whatever term, Jehovah, Yahweh, Jesus is one. Okay? My brothers and my sisters, is the ultimate goal of God the Father. Ibig sabihin, kung ang pagiging saksi nating mga disipulo ay isang pinakamahalagang layunin ng Panginoong Hesus sa mundong ito, dahil ito din ang pinakamahalagang layunin ng Ama. Listen very carefully. Okay? Ibinigay ng Ama ang anak sa mundong ito because siya ang magliligtas sa atin. And after Jesus did this part, ginawa niya yung kanyang bahagi, tayo naman ng mga anak niya, tayo ng mga nailigtas niya ang may gagawing bahagi. We must follow the ultimate goal of our Lord Jesus. We must proclaim yung libreng natanggap nating kaligtasan. No? We must proclaim yung libreng kaligtasan na natanggap natin. So sa umagang ito, ay tatakbo ang ating usapin na hindi pastor lang, hindi pari lang, hindi ang diakono o diakonesa lang ang nagbabahagi ng salita ng Diyos. You have to listen carefully. No? Because everyone na nakatanggap ng libreng kaligtasan ng Panginoong Hesus ay itinuturing ng Panginoong Hesus na kanyang tagasunod. If you are a leader, and then yung mga followers mo are not following your footsteps, ano ang iyong pakiramdam? Balik rin naman natin. If you are a leader, and your followers are following your footsteps, ano yung iyong pakiramdam? Masaya! Fulfilled! Pero kapag ang mga followers mo ay patugan, tatamad-tamad, natutulog sa pansitan, sa kangkungan, sa pamihan, sa parisan, saan mang kainan, ay natutulog doon, ay ewan ko lang, napakalungkot mo bilang isang leader.
And never call yourselves follower if you are not following. From the word follower, it means you are following. Kung sinasabi mong taga-sunod, ibig sabihin ikaw ay sumusunod. And every Christians, no? Alam niyo, minsan kasi nagkakatalo-talo pa sa salitang isang Christian eh. Iglesia ni Cristo, ayaw magsabi na sila ay Christian. Ang Muslim o Islam, ayaw nilang tawagin silang Christian. Ang Jehovah, ayaw nila silang tawagin. Ang ganito, ang ganito, ang ganito, ang ganito. O di gawin na lang natin lahat ng mananampalataya ng Diyos taga-sunod. Is there is exemption? None. No? Minsan alam nyo, sabi ko sa inyo eh, ang reliyon na nagpapagulo talaga eh. And how many times that I am saying publicly, hindi ako so much in the religion. Because religion divided people. Religion divided nation. But if we will use the word follower, if we will use believers of God, then lahat tayo ay commission dito. Amen? So my brothers and my sisters in Christ, kung ikaw ay tagasunod ng Diyos, kung ikaw ay tagasunod ni Kristo, definitely dapat mong gawin yung pinagagawa niya. And what is that? Your goal is to be the witness. Dapat tayo mga witnesses. Dapat tayo maging mga saksi. Diba? Kaya ako, saksi ako ni Jehovah. Saksi ako ni Kristo. Okay? Ako ay iglesia ni Kristo. Kaya hindi po reliyon yung mga sinasabi ko. Okay? Yun ay term sa Bible. No? I am Jehovah's Witnesses. No? Because I should follow Jesus, who is Jehovah. Amen? My brothers and my sisters, let us remove religion. Let us put the right relationship to God. At ang totoong may relasyon kay Kristo, ang totoong may relasyon sa Diyos, sumusunod sa Diyos. I'll give you one example in this goal. Jesus Himself made a role model. Ang Panginoong Yesus mismo ang siyang nagbigay ng isang halimbawa. He lived in the world, but not of the world. Ang Panginoong Yesus, namuhay siya sa mundong ito, pero hindi siya namuhay bilang makamundo. Ibig sabihin, naging kaibigan siya ng mga makasalanan, naging kaibigan siya ng mga siraulo, naging kaibigan siya ng mga ketonging, naging kaibigan siya ng mga taong kinatuwa ng lipunan. Subalit, hindi siya nakisama sa ginagawa nilang kamalian. Dito nga alam ninyo, no, kung binabasa ninyo ang Biblia, bakit galit na galit ang Pariseo kay Jesus? Bakit galit na galit ang mga eskriba kay Jesus? Sapagkat wala silang, kung tutusin, wala silang katanong-tanong sa pagtuturo ni Jesus. Tama na ang itinuturo ng Panginoong Jesus. Humahanga nga sila eh. Subalit, ang kinagagalit nila sa Panginoong Jesus, minsan isang araw makikita nila ang Panginoong Jesus, kasama yung mga nagiinuman. Minsan kasama ng Panginoong Jesus yung mga adik. Minsan kasama ng Panginoong Yesus yung mga bagong tao doon, mga gagong tao sa lipunan. Doon sila nagagalit. No? Minsan sumasama si Jesus sa kainan na yung kumakain doon, hindi naghuhugas ng kamay. My brothers and my sisters, Jesus, inilapit niya yung sarili niya sa mga tao sa mundong ito. The role model of Jesus, He become friend of this world, but not doing his friend's mistakes. Mga kapatid, kapag tayo ay magbabahagi ng salita ng Diyos at namimili ka ng tao, then you are wrong. You are wrong. No? At ang katotohanan, makinig po kayo, ang mundong ito ay balot ng mga taong makasalanan. Anong ipinapakita sa isang halimbawa ng Panginoong Yesus?
if we will try to withdraw our lives, kung tayo ay lalayo sa mga taong makasalanan, definitely, then we lose audience. Amen? Kaya alam niyo, no, may mga tao nagmi-ministry sa loob ng kulungan, sa prison ministry. Okay, that's good, no? May mga tao nagbabahagi doon sa mga, how you call that? Yung pag dinadala, yung rehabilitation area or facilities or rooms or organization. Pupunta sila doon just to share the love of God. That's nothing wrong, no? Pero, tignan mo yung sarili mo sa lipunan. Gaano mo inilalapit yung sarili mo sa maraming tao, lalo na sa mga tao masasama? Ay, ayoko ng kapitbahay kong yan. Kasi ang kapitbahay ko, number 1 chismosa yan. Then you are wrong. Paano titigil ang bungangang yan kung hindi mo bahaginan ng tamang salita ng Diyos? Ay, ayoko yung kapitbahay kong yan. Ako, walang iya yan. Ako, masamang tao yan. Ay, ayoko yan ng opisina ko. Yung opisina ko, sip-sip yan. Naku, lahat na lang sinip-sip dito. No, ay, ayoko dyan sa opisina kong yan. Ano yan eh? Sala sa init, sala sa lamig. Ay, ayoko ng kamag-anak kong ito. Itong kamag-anak ito, magagamit lang yan. Then you are wrong. Yung mga tao binibigay kong sample, yan yung mga tao na dapat mong nilalapitan. Nilalapitan mo yung chismosa, hindi para kumuha din ng chismis. Okay? Lumalapit ka sa mga chismos at chismoso upang sila ay bahagi na ng pag-ibig ni Kristo. Because, listen, ang salita ng Diyos ay para sa taong makasalanan katulad ko. Amen. Sapagat ang inililigtas ng doktor ay may sakit. Hindi yung nililigtas ng doktor ang magaling na tao. Ang inililigtas ng Panginoong Yesus, yung mga taong pupunta sa impyerno, na katulad ko at katulad mo. Amen? And those people around you is your great audience. Pero maraming tao, mali ang kaisipan. They try to move away. Ayaw nila makipag-fellowship. And listen carefully. Maraming ako na nalulungkot, you know why? Nung dati, mabarkada. Mabarkada yan. Nung nagbalik loob sa Panginoon, o tinatawag natin naging born again, o kaya naging member ng lighthouse, iniwan niya yung barkada niya. Hindi na siya nakikisama sa barkada niya. Doon ako nalulungkot eh. Alam niyo ba't ako nalulungkot? Ba't iniwan mo yung barkada mo? Hello? Huwag mo silang iwan. Kasi sino magdadala sa kanila sa langit kung iiwan mo sila? Amen? Nalulungkot din ako na may mga bagay na dati malapit ka sa opisina mo, malapit ka sa kapitbahay mo, and then, sabi mo kasi puro nasa church kami, puro may activity kami sa church. Yes, you have to do your part in the church, but you have to manage, you have to balance. Kailangan ninyong i-reach out yung mga tao sa palibot nyo because si Jesus, hindi niya ginawang lumayo sa tao. That's why kung babasahin natin ng Bible, no, maraming tao ang gusto makasama si Jesus. Hello? Pero nakakalungkot, no? May mga simbahan separatista. May mga simbahan may tinatangi. Again and again, no? Kaya ewan ko, hindi talaga ako pabor sa salitang reliyon, no? My brothers and my sisters in Christ, kailangan nating ilapit yung sarili natin. Hindi po pwede na magmukmuk ka sa sarili mo at sarili mo ang kaligtasan. And listen, alam niyo po, si Jesus, una pwede naman, hindi na siya magkataong tao eh. Pero kasama sa plano ng Diyos, na si Jesus ay magkatawang tao. Now, listen. Alam ni Jesus na makasalanan yung tao, no? Pwede kaya ito ginawa ni Jesus, sumakay na siya sa ulap? No? Kasi sa first act, o sa Acts chapter 1, not first act, Acts chapter 1, makikita natin doon, nung bumalik si Jesus sa langit, siya ay umiling papawid doon sa ulap eh. Bakit kaya hindi na lang ginawa ng Panginoong Jesus from a distance? No? Oh, kantayan na, from a distance. No? Tumungtong na lang ang Panginoong Jesus sa ulap. No?
At habang siya ay nasa ulap, umaandar yung ulap, sumisigaw si Jesus, "Ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Kayo'y lumapit sa amin at kayo'y maliligtas." Ganun na lang kaya ginawa ng Panginoong Yesus. Ginawa ba niya yun? No, amen. O kaya naman, sige, hindi na lang sa ulap, pumunta na lang siya sa bundok. Sa bundok ng Sanay, sa bundok ng Bulalo, doon sa Laguna, no? At doon siya nagsisisigaw. Ang sabi niya, "Oy, mga taga First Company!" Nandun sa Mount Bulalo, nagsisigaw ang Panginoong Yesus, "Kayo ay lumapit sa akin." O kaya naman, umakyat doon sa Mount Ararat sa Pampanga at sumigaw ang Panginoong Yesus, "Mekeni, Mekeni, Tosino, Pampanga." No? Nagsigaw-sigaw siya ng gano'n. Hindi rin gano'n ang ginawa ng Panginoong Yesus. O kaya pumunta siya doon sa tuktok ng Taal at nagsisigaw-sigaw siya. O kaya sa pinakamataas sa bundok. Ano ang pinakamataas sa bundok? The highest mountain is Mount Everest. Hindi na lang siya nagsisigaw doon. Ginawa ba ng Panginoong Yesus yun? Then, panito na, no? Jesus never go from a distance. But Jesus, He took a human flesh. No? Nagpakababa, nakaramdam ng sakit, nauhaw, nagutom, napagod, inantok, natulog. To the point, even Himself may limitations. Ang Panginoong Yesus ay nagbigay sa atin ng isang ng halimbawa na pwede niyang gawin ng mas madali, pwede niyang gawin ng mas mabilis ang kaligtasan ng tao, subalit ipinakita niya sa atin, siya ay nagkatawang tao at siya ay nanirahan, nakikain, nakiinom, nakidalamhati, nakisaya sa mga taong nais niyang maligtas. Brothers and my sisters, Christians should not keep themselves aloof from all kind of sinners. Hindi po tayo dapat natatakot na lumapit sa mga taong babakinan natin ang salita ng Diyos. We must keep ourselves very near to them. Malapit na malapit tayo because ang hindi ka malapit sa kanila, you can never win them. You can never win them. And I want to give 4 things na paano tayo lalapit sa kanila. Number 1, you must connect with their lives. You must connect with their lives. Alam nyo, isa sa mga tinuturo ko nung ako'y nagtuturo pa ng mga module, no? Ang isa sa sinasabi ko dito is, you can never touch their lives if you will never touch their heart. You can never touch their head without touching their heart. Amen? Ibig sabihin, mga kapatid, kailangan maramdaman mo ang nilalaman ng kanyang pagkatao. Ang tatalino na ng tao ngayon. They know kung ikaw ay meron lang pagnanais sa kanila. Alam nila kung meron ka lang ginagawang panlalamang. Alam, marami ng tao ngayon, matatalino ngayon. And you can never fool people now. No? Kung di mong bata, hindi mo mauuto. Sabi mo sa bata, "Halika, bili ka dito." Tapos bibigyan kita pera. Ano sasabihin sa'yo ng bata? "Akin mo na pera. Bago ako sunod sa'yo." Utak ito, oh. Di ba? Mga bata, matatalino na, kahit bata. Yung sikidad mo pa. Paano mo ibabahagi si Kristo? Come on, kumatok ka sa bahay. Magbabahagi po ng salita ng Diyos. Ano sasabihin siya? "Ay, marami akong ginagawa." No? Yayakagin mo sa Bible study. Sabihin, "Ay, busy ako, marami akong lalaban." No? Isama mo sa simbahan. Sama ka, "Ay, mag-online tayo kay Pastor Manon. Ay, mag-online tayo." Sabihin ako, "Ang haba niyan, wag na lang." Pero kaya manood niya ng Netflix, kaya niya manood ng napakaraming telenovela, kaya niya manood ng Telebabat, kaya niya manood kahit sumabog na sa init yung cellphone niya. Bakit? Because you can never touch their lives. Touching their lives means touching their heart in terms of witnessing. Kaya ang Panginoong Yesus, hindi niya sinabi, "Oy, kayo ay maligtas, tanggapin ninyo ako."
Wala siyang ginagawang ganung diretsahan. Ipinararamdam niya na siya ay kapiling, na siya ay kabahagi. Amen? Baka naman, meron taong mahirap, babaginan mo, binabaginan mo, lahi mo naman kasi naamoy mo, marumi siya, mabaho siya. No, you should not. Mahalaga po na dapat natin na maramdaman nila na tayo ay isa sa kanila. To the point, if they are hurts, kung sila ay nasa panahon ng pasakit, that's the time you are dead. Pero listen, how many people ang lumapit sa iyong buhay? How many people ang lumapit sa iyo na alam kanyang Kristiyano ka, na alam niya na malapit ka sa Diyos, na alam niya na nanonood ka sa ganitong mga worship, na alam niya na nagbabasa ka, and then all of a sudden, yung taong nangangailangan, yung taong may pasakit sa buhay, tinanggihan mo. Hello? Do you not know the best time na maramdaman nila kaysa kanila during the time they are in trouble, during the time na sila ay may sakit, meron silang pasakit, hindi sakit, yung pasakit, may dalahin sa buhay. Ito yun. This is the right time for you. Kaya I'm calling every one of you, kapag may alam kayong kapitbahay nyo na may sakit, then go for your kapitbahay. Kung meron kayo kamag-anak na may sakit, then go for them. Kung nag-iingat kayo, ayaw pumunta sa ospital o pumunta sa kanilang bahay, then call them. Show them that you are concerned, that you are touching their lives. Alam nyo, sa tagal ko lang nangangaral, ang daling mangaral ng salita ng Diyos, ang daling mong ibahagi ang salita ng Diyos kapag naramdaman nila sa panahon ng problema at pagsubok, naroon ka sa kanila. Amen. My brothers and my people of God, no? Kahapon may natanggap akong tawag. Hindi ko na lang po babanggitin, pero siya ay isang pulis. Malayo siya sa akin. Pero he called unto me. He seek for an advices. Ang pinagtataka ko, meron din namang pastor doon sa lugar nila. Meron ding nangangalagang pastor sa kanila. But why Pastor Marlon? No? And then he said, kasi yan ang mas gusto ko po sa inyong humingi na advice. Meron din kahapon, hindi naman pulis, isang dating miyembro ng simbahan ito na nasa malayong lugar na din. And then, she called me. And then sabi niya, meron naman po ko nahingi ng advice, pero iba po pag kayo ang nag-advise. Why? Hindi po kami magkaiba ng pastor na isa, hindi po kami magkaiba ng isang tao na nag-advise, but maybe, for the glory of God, I touch those people in their hearts. I touch their lives. That's why they seek me more. Amen? And to God be all the glory. My brothers and my sisters, you should do that. Dapat nating maiparamdam sa mga tao na lalo mga nasa kahirapan, nasa pasakit sa buhay, nasa kagulumihanan, you need, or they need your very presence. Si Jesus, ganun eh. Alam nyo, si Jesus, yung mga taong ketongin, tinatakbuhan, nilalayuan. Tatakot sila eh. No? But si Jesus, alam nyo, inilalapit niya yung sarili niya sa mga taong may ketong. Mas gusto niyang kumain doon sa kamayan, hindi yung kamayan restaurant, na mahal pa yun, you know? Yung kamayan, no? Yung ang kuko ay kakadumi ba? No? Nangangailangan na Sister Emma at Sister Imelda. Pero sige, kain lang. My brothers and my sisters, can you do that? O baka pag sinabi, halika, magbahagi tayo ng salita ng Diyos. Saan? Doon sa Riles. Ay, sa Riles, marami doon mga kriminal. Ay, sa Riles, marami mga bata. Ay, no, we should not do that. Amen? We must touch their lives. And touching their lives means sharing their hurts. Nakikibahagi ka sa kanilang dalamhati. Kaya alam nyo, the next time na may lumapit sa inyo mga nangangailangan,
Wala man kayong maitulong pinansyal, huwag kayong magtago, ay ito na naman, tumatawag na naman yung utang sa akin, ako bigay sasagutin. Huwag ganon. Maaaring wala kang maipera, pero pwede mo may paramdam ang concern mo sa kanila. Pwedeng it's a simple prayer that you can give them. And huwag mong sabihin, panalangin lang yan. When you pray, you are asking God to move. Amen? So kapag ganito yung sistema mo, then, madali mong may bahagi si Kristo. Hindi mo binabahagi diretso yung salita ng Diyos, but you are sharing the love of God. Amen. So that's one thing na naging isang example ni Jesus. Another thing is not only sharing their hurts, but also feeling their doubts. Ikaw mismo, alam nyo, maraming tao sa panahon ito ngayon, yung marami sila mga tamang yung pag-aalinlangan. Maraming taong ngayon namubuhay sa duda. No? Yung mga taong maduda. Alam nyo, bakit sila nagdududa? Wala kasi silang tiwala. Or kaya naman, maaaring may tiwala sila, pero naniniguro sila. You know, those people needs us. No? Yung mga taong maduda. Yung mga tao mapag-alinlangan, they need us. Kailangan natin silang yakapin at iparamdam sa kanila na hindi lahat ng tao manloloko. Sapagkat maraming tao ngayon, puro manlalamang. Kaya yung mga tao, nagdududa. Ay naku, magbabahagi lang yan ng salita ng Diyos. Kasi gusto kaming gawing member niyan. Kasi pag ginawa kaming member niyan, uutusan kami niyang magkaloob. Naku, ganyan-ganyan. No. Lighthouse churches never share the gospel para maging member ka. We don't make members. Binabahagi ko ang salita ng Diyos because I want you to become members of God. Members of Lighthouse, hindi ka pwedeng maligtas. But being members of God, maliligtas ka. Amen? Maraming mga simbahan nagbabahagi ng salita ng Diyos kasi talaga, ang totoo, gusto kanilang gawing member, gusto kanilang bautismuan, gusto kanilang maging kasapi. No, sa Lighthouse, hindi ganyan. I don't care kung saan ka magsimba. Ang mahalaga, mapakinggan mo ang salita ng Diyos na ipinangangaral ng Diyos. Amen? And because of the message, because of the Word of God, siya magkukumbig sa'yo kung saan kanya gagaling simbahan. Amen? Hindi po magiging siya mang simbahan ng Lighthouse kung hindi po ganun ang filosofiya ng simbahan ito. We don't care kung 10, we don't care kung 3, we don't care kung 10 o 5 ang miyembro ng simbahan. Ang mahalaga, nagbabahagi tayo ng salita ng Diyos. Amen. Can you clap for the Lord for that? Kaya, hindi sila mag-aalinlangan makinig sa'yo. Hindi sila mag-aalinlangan lumapit sa'yo. Sapagkat hindi nila na iniisip, ay kaya yan nagbabahagi si pastor kasi gagawin kaming member niya. No, 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 no. Amen? Sabi ko nga sa inyo, even Muslim, I am sharing sa ibang mga Muslim. I don't care. No? Yung binahagi na ko dun sa Davao, no? Yung mga taga Davao, kay Kuya Chris Cadiz, yung pinunta namin, mga lumat, tama ba? Terto, lumat, no? Yung mga lumat, no? Pinuntahan namin, no? Sila ay kumikilala kay Allah, no? Sabi ng leader nila, Allah, no? Sabi ko, yes, ako din, Allah, taga Batangas. Okay? No? O pareho tayo, ito, ako, Batangas. No? And then later, ano sabi nung leader nila? No? Ginoo man Jesus. Ginoo. Oh, di ba? Why? Because you never make them doubt. Bagkus yung mga taong nagdududa, pinararamdam mo, mayroon taong pagkakatiwalaan. Amen? And we Christians, dapat makita sa atin yung tiwala ng ibang tao. Amen? Another thing, how we can touch their lives. Una, hindi lamang dahil yung kung ano yung nararamdaman nila, yung pasakit ay dinaramdam mo. Hindi lang dahil ikaw ay pinakikita mo, hindi ka nila pagdududahan. And third thing, you must know how to heal them. Alam nyo, touching people's lives means hearing them. Hindi po puro bunganga. Alam nyo, sa totoo lang ako, madalas mangaral. Pero alam niyo po ba, isa sa kategorya ko is, I want to listen. Because every time I listen,
I gain wisdom. Every time I listen, I can know that person. Inangaral, ang nangyari kasi dahil ako kadalasan tagapangaral, nangangaral, so putak ako ng putak. Pero kung tutusin, I want to shut my mouth and I want to open my ears and I want to listen. Alam nyo, kapag ang isang tao knows that you are willing to listen, then they are willing to speak. Maraming tao, maraming kabigatan, hindi nakapagsalita because no one tried to listen. Because when they try to speak, ang natatanggap nila rejection. Pag sila ay nagsalita, ang natatanggap nila hindi lang rejection, bagkus pambabara pa. Pangungutya. Sabi ko na sa'yo kasi ito, tigas ang ulo mo ganun na sinasabi. No. Listen, people of God. Kapag ikaw ay marunong makinig sa mga tao, then you touch their lives. That is the very secret of Jesus. The very secret of Jesus is touching the lives of people. Yung pinangaral ni Jesus at yung pinangaral ng Pariseo, pareho lang. Ang problema, ayaw ng mga tao sa Pariseo because they never touch their heart, their lives. But Jesus is the real and good example model for us to witness. Si Jesus, inabot na yung tao. Si Jesus, nakidalamati siya sa tao. Si Jesus, pinakita niya hindi siya pagdududaan ng tao. Si Jesus, handang makinig sa tao. And that's why, from the 12 disciples, naging 70 disciples. From the 70 disciples, it becomes 400 disciples. From the 400 disciples, it becomes a multitude of persons. Amen. Brothers and my sisters, gusto mo ba maging witness? Dapat. No choice ka kung tutusin. Because, sabi ko nga kanina sa introduction, if you are a follower of Christ, you must be a witness. Amen. Kaya, alam niyo, minsan sinasabi natin, Pastor, hindi po ako makapagbahagi kasi wala akong alam sa Bible. Hindi mo kailangan ng Bible. Amen? Ang kailangan mo, puso. Amen? Ang kailangan mo, puso. Because si Jesus, siya ang naging great example. Amen? Can you clap for the Lord, please? Another thing, sa goal, ang talagang goal ng Panginoong Yesus ay tayong mga tao ang magbahagi ng salita ng Diyos. Why? Listen, hindi niya ginawa sa bundok o sa ulap. And very, hindi niya ginawa na ang mga anghel ang ginamit niyang tagapangaral. Hello? Ingay mo. Joke lang. Ingay po ng pusa dito. Binugaw po yung pusa. Okay? Okay, makinig po kayo. Bakit kaya hindi nila mga anghel ng Diyos ang ginamit? Pagdating sa lumang tipan, ang pinadadala ng Diyos, anghel Anghel. Pag nagsalita yung anghel, anong ginagawa agad ng tao? Natatakot. Yumuyo ko, tapos hindi yan tumitingin. Tapos sinasabi nila, opo, kung ano po yung gusto nyo, gagawin ko po. Opo, kung ano yung sasabihin nyo, tatanggapin ko po. Ganun lang Bakit kaya hindi nalang anghel ang pinadala ng Diyos kayo? Aharap yung anghel, Oy, Lani Reyes, tanggapin mo si Kristo. Siguro sasabihin agad ni Lani, yes sir. Sasabihin, Sheila, sumama ka sa akin. Hindi po, marami po malalaban. Pag si Pastor Marlon, pero kung anghel na nagsalita kay Sheila, Sheila, sumama ka sa akin. Sasabihin ni Sheila, opo, ngayon na po anghel. Hindi po ako nagbibiro kasi ganoon na nangyari sa Biblia. Takot na takot ang tao sapagkat maaari silang patayin ng anghel. Because ang isang anghel kayang pumatay ng 120,000 in just a split second. Kung isa ka lang nakatayo doon, baka wala pang milliseconds, patay ka na sa anghel. Hello? My brothers and my sister, God
did not choose holy angels to be His messenger. God did not choose the holy angels to be His witness for the salvation of mankind. But in His infinite wisdom, He ordained those Christians, those followers of God, to be the responsible person to preach and reach the world. No? Ibig sabihin, ang naging desisyon ng ating Diyos ay ang tao. Ikaw yon, yung taong sumusunod, yung taong nagsasabing siya'y Kristiyano, yung taong nagsasabi siya'y tagasunod ni Kristo. Ikaw ang inuutusan ng Diyos na magbahagi ng salita ng Diyos. Amen. And listen, sabi ko nga sa inyo, ang pagbabahagi ng salita ng Diyos ay hindi buklat ng buklat dito. Hindi lang ganun. Pinakita ko na sa inyo kanina, by touching their lives, you can share. My brothers and my sisters, ito po yung ultimate goal ni Jesus. Bakit siya napunta rito? He want to save this world. Pero hindi niya ginamit ang magic. Hindi siya sumigaw sa ulap, sa bundok. Hindi niya ginamit ang mga anghel. Ang gusto niyang gamitin, yung tagasunod na. Amen? Ikaw yun. Ikaw yun. Ikaw yun. Ako yun. At ikaw yun na nandiyan sa lugar mo. Amen? Mga kapatid, ligtas ka ba? Can I hear your amen? Ligtas ka ba? Definitely, you must shout, yes, Pastor, ligtas ako. Anytime I die, I am from heaven. Tagalangit ako. Amen? At hindi ako nagliligtas. Once you accept Jesus as your Lord and Savior, ligtas ka. Ganun lang kasimple. No? Hindi sinabi ni Jesus, magbuhat ka ng krus para maligtas ka. No? Hindi sinabi ni Jesus na ikaw ay magpabautismo sa simbahan para maligtas ka. Hindi sinabi ni Kristo, maging member ka ng Lighthouse para maligtas ka. No! Ang sinabi ni Jesus, tanggapin mo ko sa iyong buhay bilang Panginoon mo, tagapagligtas, at Diyos, ligtas ka. Ganun kasimple. Di ba? Ganun yung nangyari doon sa magnanakaw sa krus. Tinanggap na niya si Jesus, naligtas siya. Then now, this is my point. Kung ligtas ka, magtanong ka. Sana katulad ka na lang nung magnanakaw sa krus. Nung tinanggap si Kristo, namatay. Tapos. Bakit hanggang ngayon buhay ka? Kasi gusto niya ma-enjoy mo yung pamilya mo? Kasi gusto niya ma-enjoy mo yung kayamanan mo? Kasi gusto niya ma-enjoy mo yung profession mo? Kasi gusto niya ma-enjoy mo yung mundong ito? Maybe. But I will tell you, number one, Christian, hindi kagad napupunta sa langit because gusto ng Diyos gamitin ka niya. Number one, lahat ng nagsasabi na ikaw ay ligtas, palakpakan mo muna ang Diyos. Amen. Then, dahil ikaw ay nagpapahayag na si Kristo ay tagapagligtas mo, si Kristo ay Diyos mo, si Kristo ang iyong boss sa buhay mo, then, hindi ka niya kinukuha ngayon patungo sa langit because gusto ka niyang gamitin. Gusto ka niyang gamitin sa maraming tao. Alam niyo, dapat ito nga yung prayer natin. Lord, dagdagan mo pa po yung buhay ko sapagkat gusto ko pa pong ibahagi ka. Pero how many prayers na rindi ang Diyos sa ganitong prayer? Lord, pabahin mo po yung buhay ko kasi maliliit pa po yung anak ko eh. Lord, kakakasal ko pa lang. Lord, wala pa nga yung aming supling eh. Lord, kapopromote ko pa lang, Lord eh. Lord, bago pa lang yung kotse ko. Lord, bago pa yung bag. Lord. Patawa. Amen. My brothers and my sisters, maging totoo ka. Kailan mo naging panalangin, Lord, extend my life again so that I can share your goodness. That I can share your ultimate goal na yung kapitbahay ko maligtas, na yung kaaway na umaaway sa akin maligtas, na yung naninira ko sa opisina maligtas. Kaso ito panalangin mo, Lord, sana yung naninira ko opisina ko, ma-demote sana yan, matanggal sana yan. Ganyan ang panalangin mo, tinama ka ng lintig eh. Amen? Sana baguhin natin kung Kristiyano ka, iba ang panalangin mo. Because hindi ka pa tinatawag ng Diyos patungong langit because God wants you to use your lives.
Amen. Hello? God wants you to use. Gusto ka niyang gamitin para sa ikaliligtas ng marami pang tao. Amen? That's number one. Number two, ito pa yung maling pagkakaisip ng maraming Kristiyano, ng mga followers of God. Kaya daw sila naligtas, kaya daw sila buhay dito sa mundong ito para to worship the Lord, to serve the Lord sa loob ng church. That is wrong. Makinig kayo. Alam nyo, ang worship dito sa mundo, hindi po perfect. Minsan, kumakanta yung singer minsan, sintonado. Mapapasabi mo, ay, sintonado. Nagla-live worship ka ngayon, tapos nag-i-interrupt yung salita ni Pastor. Sasabi mo, ay, ano ba naman? Ano ba? Magchat-chat pa yung iba. Ano ba? Nakakakunik ba kayo? Ano ba? Hello? Ang worship dito sa mundo is imperfect. Kung worship at worship lang, alam mo, ang gusto ng Diyos, yung perfect worship, sana kinuha ka na niya. Kasi ang perfect worship sa langit lang. Walang perfect worship sa mundong ito. Amen? Walang perfect worship sa mundong ito. And I tell you, not all the time, perfect ang worship mo din sa Diyos. Misa nga, nag-worship ka, para kang manok Na ganyan-ganyan ka, no? Kasi nakaupo ka nga sa simbahan, pero inaantok-antok ka, para ka si Mr. Bean. Amen? Na? Hello? Na? Minsan, sabi ng pastor, amen. Hindi ka nag-amen. No? Minsan sabi ng pastor, tumayo ka. Ayaw mong tumayo. Minsan sabi ng pastor, pumalakpak ka, pero utang na loob pa ng pastor yung paglakpak mo. Ay! Pinagluloko mo sarili mo. Amen? Don't fool yourselves. Huwag mong sabihin na ikaw ay niligtas ng Diyos for the sake of worship. Kung gusto lang ng Diyos ang worship, sana kinuha ka na niya ngayon. Dahil dun sa langit ang perfect worship. Amen? That's why maraming tao, maraming Kristiyano nagpapakpursige. Araw ng Miyerkules, hindi ako liliban. Araw ng Linggo, naku, maaga ako kikilos, maaga ako mananamit. Kasi hindi ako pwedeng mali, mag-worship ako. Definitely, yes, maybe you're doing that. Pero kung hindi ka nagbabahagi ng salita ng Diyos, if you are not sharing the salvation of God, then you are wrong. The ultimate goal, bakit ka buhay, bakit ka niligtas si Kristo, is i-share mo ang salita ng Diyos upang ang ibang tao ay maligtas din. Amen? At isa pa sa pinaka-worst, alam nyo, minsan akala nila nagsaserve sa church, nagsaserve sa finance committee, nagsaserve sa education committee, nagsaserve sa bata, nagsaserve sa care committee, nagtutugtog, nagkakanta. Akala nila yun yung best service nila sa Diyos. Oy, mali ka din. No? Ang pagsaserve sa Diyos is by sharing yung natanggap mong kaligtasan. And even sa ating mga sir and ma'am ng mga kapulisan, serving our nation, our country by means being a policeman and a policewoman, that's good. But you can make way na i-share din ang pag-ibig ni Kristo na natatanggap nyo. You can share, no? Ilang mga pulis ang ako'y natutuwa na minsan nagkukwento sa akin, alam mo ba, pastor, yung misis ko, after nang nakinig ako sa sermon mo, isinishare ko sa misis ko yung aking napakinggan. Alam mo ba, pastor, itinuro ko sa anak ko yung napakinggan ko sa inyo. That's good! That's good! That is witnessing. Amen? May brothers and my sisters, walang pinipiling profesyon, walang pinipiling tao, walang pinipiling edad ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Pero ang akala ng iba, simba ka lang ng simba, tuwan-tuwa na sa Diyos. Kasi nagpupuri ka sa Diyos. No, hindi after ang Diyos sa pagpupuri mo kung tutusin dito sa lupa. Dahil ang perpektong pagsamba, ang perpektong pagpupuri sa langit. Dito temporal, dito nagkakamali pa tayo. May mga simbahan nga, alas 9 ang worship, nagsisimula alas 10. No? Imagine niyo pinag-antay niyo ang Diyos doon ng alas 9, tapos kung dadating nga kayo alas 10. Di ba? Imperfect. My brothers and my sisters, hindi tayo niligtas ng Diyos for the sake of worship, for the sake ng tugtog-tugtog, for the sake of kanta-kanta, for the sake naging pulis, for the sake naging doktor, for the sake naging engineero. No! You are saved by God and you are still alive, awake and enthusiastic because God wants to use your life as His witness. Because yan ang ultimate goal ni God sa iyo.
Amen. Amen. Can you clap for the Lord? Amen. So how can I end the word witness or the goal? Alam nyo, my brothers and my sisters, I will read my notes. The world can discern for itself that God is the creator of all things. Alam ng tao, marunong sila, maalam sila, na may Diyos na manlilikha. But it can know nothing about Him as a Redeemer. Maraming tao naniniwala na ang Diyos ay manlilikha, pero hindi lahat ng tao alam kung paano gumawa ang Diyos sa kaligtasan. The world need to know Christ. Listen. The world need to know Christ. And how can they know if we Christians, if we followers of God, ay nananahimik sa isang tabi? Buti pa yung mga makakaliwa doon sa lansangan, sumisigaw, ipinaglalaban yung maling adikain. Buti pa yung mga drogista, ang kakapal ng mukha, lantaran nagbebenta ng droga. Buti pa yung mga tismoso sa oras ng hapon, nando sa tindahan ni Aling Nena, nakikipagkwentuhan, nakikipagbaliktaktakan ng kasiraan ng buhay ng iba. Pero yung mga Kristiyano na mayroong magandang balita, yung Kristiyano na ang dala ay buhay, na ang Kristiyano ang dala ay pag-asa, na nanahimik sa kanilang bahay. Baguhin po natin ang ating buhay. Amen? Kung yung mga makakapal na mukhang hinayupak ng mga adik na yan, yung mga taong mga nasa lansangan na wala namang ipinagsisigaw, kundi maling ipinagsisigawan, yung mga tismosa na naninira ng buhay, sana ganyan kalakas ang loob mo para kay Kristo. Amen? Huwag kang maging isang duwag, huwag kang maging isang para bagang isang pipi na binigyan ng pagkakataong makapagsalita. Amen. Brothers and my sisters, your goal is the goal of God. And that is the ultimate goal of Jesus, to save mankind. And to save mankind, kailangan niya yung buhay mo. Amen? Come on, bago ako magtapos sa unang punto, naiintindihan mo ba yung sinasabi ko? Kailangan ng Diyos yung buhay mo. Wow! Kung naiintindihan ninyo ko, yung buhay mo kailangan ng Diyos. Eh yung Diyos ang makapangyarihan Diyos. Yung Diyos yung kayang gumawa ng kung anumang imposible. And yet, and in spite na ang buhay mo ay pangit, na ang pagkatao mo ay sira, na ang buhay mo ay naghihirap, na ang buhay mo ay hindi karapat-dapat, ikaw kailangan ng Diyos. Wow naman, I hope you understand ang sinasabi ko. What a privilege, what an honor na si Pastor Marlon, na si Marlon Lorenzana, na isang hayop at makasalanang tao, walang tinapos, walang ipagmamalaki sa mundong ito, ginamit ng Diyos. Wow naman. And I tell you, your lives, buhay mo, gustong gamitin ng Diyos. Can you clap for the Lord? Then we show number 2 at the Number 2 points is the word, the form. Bahagi, kasangkapan. You know, meron po ba kayo nakita ng ibon na walang pakpak? Maaari naman meron. No? Kung may tao nga may isang pilay, di ba? Walang kamay, walang ano, no? Maaaring may ibon na walang pakpak. Ibig sabihin, pinanganak siguro na yung, ano pa tawag dyan? Kulang-kulang. Pero hindi malulubos yung ibon. Kasi yung ibon, ang likas ng ibon ay lumipad sa pamamagitan ng dalawang pakpak. Listen, church. Useless yung pagiging isang ibon if you cannot fly. Amen? Useless is the gospel of God without 2 wings. Ang salitang ito ay mananatili sa pulpitong ito without 2 wings.
para ito ay makarating sa ibang tao. Ano yung dalawang pakpak? Yung unang pakpak yung tinuro ko. Yung pagbabahagi mo ng salita ng Diyos. Witness is one of the wing of the gospel. And the second wing of the gospel is the word holiness. Uy, parang yun yung message ng linggo. Ang message ng linggo is God is praying for you to become holy. And now, this morning, I will try to show you the word, the form. Ano yung bumubuo para sa atin na maabot natin ang mga tao. There is a person named Robert Murray McCheyne. He is a Presbyterian minister in Scotland. He lived 1813, 1813, and he died 1845. Napakabata pa niya, no? But, even though he's young to die, Robert Murray McCheyne ay isang napakagaling na ministro na nakapagbahagi ng salita ng Diyos sa Scotland. Ang isa sa kanyang kalambuhay na naisulat ay yung kanyang sulat sa isang nagngangalang Don Edwards. Si Don Edwards ang isang manggagawa na nakabase sa Germany, na ang binabaginan ng salita ng Diyos ni Don Edwards sa Germany ay mga Hudyo. You know, ang kabilin-bilinan ni Robert kay Don Edwards is this: you are a great workers, preachers, and followers of God and of the Church of God. But never forget, or don't forget, the culture of the inner man of a Jews in Germany. Ano yung ipinapakita na sulat ni Robert Murray kay Don Edwards? Ang sabi ni Robert kay Don is this: maaring magaling kang magbahagi ng salita ng Diyos. Maaring nasa iyo lahat ng talento at kapasidad para may bahagi si Kristo. Subalit, kung ang kabanalan ay hindi makikita sa iyo, even to touch their lives, they will never accept Christ. Listen, kung kanina ibinahagi ko sa inyo na kailangan nating itouch yung buhay nila at kailangan nating ibahagi ang salita ng Diyos, and the last part of the form of the witnessing is not other than the word holiness. It is not by great talents, it is not by means of resources, but it is the means of being Christ-likeness. Ang kailangan din nilang makita sa atin ay yung salitang ipinangangaral natin ay sumasalamin sa buhay natin. Amen? Ang pinaka nakakalungkot na karanasan ng maraming Kristiyano is tila baga nagiging isang reliyon na lang din ang relasyon sa Diyos. They just go normally in the church. They just dress as well as they can dress for the church. That's it. Pero yung Christ-likeness ay mawawala. Iba yung ugali niya sa loob ng simbahan, iba yung ugali niya sa loob ng kanyang tahanan. Nakakalungkot, may isang pastor na akong kilala, pero ang asawa niya hindi niya madala sa simbahan. Sapagkat ang ugali ng pastor nito, kung gaano siya kabait at gaano siya kahinaon sa simbahan, gaano naman siya kaputaktak sa loob ng tahanan. At yung kanyang asawa ay hindi na madala. Sapagkat nagtatanong yung asawa sa sarili niya, wala naman akong makitang tunay na salita ng Diyos sa buhay ng aking asawa. Pero doon sa kanyang pulpito, sa kanyang simbahan ay napakahusay mangaral. Totoong buhay po yan. Meron din akong kilala, isang lingkod din ng Diyos. Ang problema, ang kanyang mga anak, hindi rin niya maisama sa loob ng simbahan. Naisasama man niya sa simbahan dahil sumisigaw at galit na siya.
At ang sinasabi ng tatay nito ng pastor, ano na nasasabihin ng mga simbahan? Ano na nasasabihin ng mga leader? Yung mga anak ko, hindi ko padala sa simbahan, sumunod kayo! Kaya ang mga anak, napipilitan ng sumunod. Pero ang totoo, hindi makita ng mga anak sa magulang o sa tatay na pastor pa naman ang tunay na kanyang ipinangaralan. My brothers and my sisters, gumamit na ako ng pastor. Paano kaya ang buhay mo? Maniwala kaya yung kapitbahay mo sa buhay mo? Maniwala kaya yung opisina mo? Maniwala kaya yung classmate mo? Maniwala kaya yung taong babahaginan mo? Na bagamat tinutulungan mo, pero ang buhay mo, hindi nila nakikita sumasalamin si Kristo. Hello? Konting problema, inis na? Konting problema, galit na? Paano ka makikita ng pagiging Kristiyano? Hello? Dito sa simbahan, pray, kakain. Pagdating sa bahay, walang panalangin, kanya-kanya ng kain. Hello? Huwag ninyong paglulukuhin yung sarili ninyo. Di ba? Dito magpe-pray kasi kasama si pastor. Dito sama-sama kakain. Nandito si pastor. Pero pag wala si pastor, walang panalangin. Kanya-kanya kayo ng kain. Ano kayo? Niloloko nyo sarili nyo? Come on! If we are Christians, if we want to share the gospel of God, then we must be Christ-likeness. Amen? Ano tayo mga politiko? Pagdating ng eleksyon, lalabas. Pag wala ng eleksyon, nagtatago. Ano tayo politiko? Kapag eleksyon, namimigay ng pera. Kapag katapos ng eleksyon at nanalo, pakiusapan bago ka magbigay ng pera. Huwag ganun. Hindi tayo politiko. Even though we are the same, we are representative, we are congressman and congresswoman of God. Amen? But, dapat maging totoo tayo. Those who are Christians na hindi makita yung sarili o yung mga Kristiyano na hindi makita sa kanila yung pagiging Kristiyano, paano sila maniwala sa iyo? Paano sila maniwala na sa kay Kristo may kapayapaan kung ang pamilya nyo parating nagsisigawan? Paano nila malalaman na kay Kristo may kapayapaan kung konting problema lang nangungutang ka na kung ano-ano pa at natataranta ka na? Paano sila maniwala? Hello? At totoong Kristiyano na makakapagbahagi ng salita ng Diyos, sumasalamin ang salita ng Diyos. Kung gaano ka mapasensyoso dito sa loob ng simbahan, dapat doble sa labas. Kung gaano ka kabait dito sa loob ng simbahan, dapat mas doble sa labas. Kaso hindi. Dito mapanalanginin, pagdating sa labas, wala na. Hindi. Kung dito mapanalanginin ka sa loob ng simbahan, dapat mas mapalanginin ka sa labas. Hello? Bato-bato sa langit. Tamaan na kayo. Nang magising kayo. Wala akong pakialam kung kayo ay magagalit. Amen. Hello? Paano mo sasabihin na ikaw ay isang religyoso? Eh, misa nakikita, wala ka sa simbahan. Hello? Misa, sasabihan pa lang ang asawa mo, Miyerkules kina, bakit hindi kinakalay? Yung asawa mo pa na hindi Kristiyano ang nagsabi sa'yo, Miyerkules kina. Hello? Nakakaya naman na misa, susubo na kayo, sasabihin ng anak niyo, Mama, Papa, sabi po doon sa Sunday School, mag-pray muna kumain eh. Hindi ba't nakakaya? Hello? Tayo nasa wastong gulang, tayo na nakakaunawa, tayo na nagsasabing nasa liwanag, tayo na sinasabing tagasunod ni Kristo. Paano tayo paniniwalaan ng mga taong babaginan natin kung hindi nila makita sa atin ang salita ng Diyos sa buhay natin? Hello? Are you with me? When Jesus preached, when Jesus teach, supported ito ng kanyang rule, manners of life and speaking. Kaya pag nagsalita ang Panginoong Yesus, touch na niya yung buhay ng tao, kita pa ng tao yung buhay niya. This is very important. Yung paglabas, yung pagloob. Maybe you can touch the people's lives, pero pag binahagi mo si Kristo, hindi pa rin nila tinatanggap. You know why? Because they have a big question in your lives.
Amen? Brothers and my sisters, remember, Jesus says, I am the light of the world. Pero sinabi din ni Jesus, you are also the light of the world. Amen? So kung tayo ay light of the world, then let our light shine to other people. No? May mga mangilan akong tinachat, may mga mangilan akong tinetext, may mga mangilan akong taong sinasabihan ng ganito, let your light shine upon Jesus. Why? Mahalaga. Mahalaga. Mahalaga na makita ng tao sa iyo yung kapayapaan. Mahalaga na makita sa iyo ng Diyos sa kabila ng problema, you can still stand. Because, paano sila gaganahang sumama sa Kristo mo kung ang Kristo sa buhay mo ay wala naman palang epekto? Amen? Pero kapag ang nakita nila, dahil kay Kristo ang buhay mo nagbago, ang buhay mo ay naging iba dahil kay Kristo, then I tell you, sila mismo magsasabi sa iyo, sama ako sa iyo. Amen? Hello? Diretsahan yan. Kaya marami, alam nyo, merong isang, nag-iisa lang siya sa simbahan, tapos yung buong pamilya niya, hindi niya masama sa simbahan. Alam mo, hindi prayer ang kulang. Ang prayer, yung pagbabago sa buhay mo. Tandaan niyo po yan. No? Kasi, mas naniniwala ang tao sa kanilang nakikita. Because this is the philosophy of the world. They will believe if they will see something. No? Gusto nila sigurista. Gusto nila sigurado. And I tell you, let us, by our works, by our deeds, by our action, by our speaking, lahat, salita, galaw, isip man, dapat Christ-likeness. Kita sa iyo. Amen? Yung ugali mo dito, pareho na sa labas. Amen? Yung ugali ninyo, nakaharap nyo yung boss nyo, pareho lang. Amen? This should be. Because this is the form na bumubuo sa ating pagkatao bilang isang tagasunod ni Kristo. Without this, the gospel cannot fly. The gospel cannot fly. Amen? No? Nakuha niyo po? Hindi lang basta bahagi. Kailangan makita sa iyo yung iyong binabahagi. Amen. Gaano karaming Kristiyanong mga kabataan ng tamad? Gaano karami anak ninyo tamad? Pero Kristiyanong pamilya kayo. Amen? No? O, doon sa mga anak, sa mga kabataan, huwag mong tawagin Kristiyano ka kung tamad ka. Kasi sa Bible, huwag pakainin ng tamad. Sa Bible, galit ang Diyos sa tamad. Amen. Kaya dapat walang kabataan tamad. Pero pagdating sa simbahan, nagwawali si pastor, no? Nakita ng kabataan, aagawin pa yan kay pastor. Naku, pastor, ako na po. Huwag na po kayo magwalis, pastor. Nakakaya naman. Pero yung nanay niya, nagwawalis na, nagmamag pa, nagpupunas pa. Yun, naglalaro lang sa kanyang cellphone, wala sa pakialam. Mahiya ka naman sa sarili mo, nanay mo yun, mo. Galing ka sa dugot naman ng nanay mo. Pero sa simbahan, napakagaling mo. Pagdating sa bahay, napakatamad mo. Huwag ganun. Hindi yan totoong Kristiyano. Ang totoong Kristiyano is a Christ-likeness. What is in here, it is in you. Amen. Can you clap for the Lord? My brothers and my sisters, what is the another form of being a Christian? Para paniwalaan tayo. No? Alam nyo, nasanay ako doon na may tungkod. Okay. Wala tuloy ako. Pahinga muna. Pasensya na po sa komersya. Okay. Another thing, alam nyo, ito pa isa sa nakakalungkot. Maraming Kristiyano, very materialistic. Very, alam nyo, once na naging materialistic ka or materialism ka, hindi na mawawala sa iyo yung one.
1 plus 1 yan. Buy 1, take 1 yan. Ano yun? Yung covetousness. Pagiging sakit, gahaman. Once na ang iyong lifestyle is become materialism, covetousness will be 1. Plus 1, ambition. Plus 1, pride. Kaya 3 in 1. Okay? Mahilig pa naman kayo sa mga ganyan. Amen? Listen. Being materialism make you covetous. Being materialism make you so much ambitious. Being materialistic or materialism makes your life to be pride. You know? Never a disciple of God materialism. Makinig po kayo maigi sa sasabihin ko. Never mong magawang magbahagi ng salita ng Diyos. Never mong maging priority ang Diyos if you are a person na materyoso. Kasi ang parati mong iniisip, kailangan ko kumita, kailangan kong kumita, kailangan ko ng pera, kailangan ko mag-overtime, kailangan kong pumasok, kailangan kong mag-double time. Bakit? Dahil sa materialism. Amen. But listen, makinig ka. Kapag ang focus mo is to share the gospel, paano kaya ako makakapag-double time, makapagbahagi ng salita ng Diyos? Paano kaya ako makapagbahagi sa aking kaibigan? Paano kaya ako makakapaglingkod sa Diyos? And I tell you, materialism, dadating na lang sa iyo yung material. Pero hindi ka magiging materialism. Nakikita niyo yung pagkakaiba? The materialism person draws you away to do the ultimate goal of God. Kasi ang iniisip mo, pera, pera, pera. Kung pwede na lang kita ipalit sa picture sa pera, pera mo lalabas mukha doon. No? Dahil mukha ka ng pera. Okay? Pero kapag hindi yan ang nasa isip mo, ang nasa isip mo, yung palang ultimate goal ko, hindi pala ako kinukuha ni Lord sapagkat gagamitin niya ako, Lord. Gamitin mo ako, Lord. Gamitin mo ako, Lord. And I tell you, God will bless you. Amen? Nagtatrabaho ako, tagal-tagal ko nagtrabaho. I am yung pinakalas na posisyon ko is paralegal. Napakataas na pwesto ko at napakaganda ng trabaho ko, napakaganda ng sweldo ko. Hindi naman ako makabili ng sarili kong kotse. Namumupa lang ako ng bahay. Yung gamit ko, o ano lang ang mga bulog-bulog. When I serve the Lord and I priority God, then God gave me car, God gave me motorcycle, God gave me houses, God gave me everything. Amen? Why? Because the focus is to share the ultimate goal of God to my lives. Dati walang ibang inisip, paano ko kaya mapagtapos yung aking mga anak? Paano ko kaya? Paano ko kaya? Paano ko kaya? Come on, napagtapos ko yung isang anak ko. Ngayon nag-aaral para sa pagdodoktor yung anak ko isa. Yung isa sa koleyo pa. And I am not thinking of money. Nakakapagbayad, nakakaraos kami, nakakakain kami ng masarap. Kung anong gusto kong bilhin, nabibili ko. Why? Because I am not materialism. God is the one who provides my material things. Amen? Those who asking me favor, those who's asking me, Pastor, pahingin pera, Pastor, patulong, I can give. Wala namang sweldo, Pastor. Amen. But the Lord is showering His blessing. Why? Because being materialism will draw you away from God. Amen. Puro ang plano ninyo, paano yumaman. Ang plano nyo, puro pag-asenso. Puro ganyan ang inyong pinaplano. Kaya hirap na hirap kayo sa buhay ninyo. Amen? Magplano naman kayo na paano ninyo gagawin ang ipinag-uutos sa inyo ng Diyos. Because kapag ginawa ninyo yan, then God is the one who will bless you. Amen? And I tell you, this is real. Maraming Kristiyano walang panahon sa pagsama, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. And I tell you, diretsaan tayo. When did the last time, bago ng-pandemic, na yung sarili mo ay nagbahagi ng salita ng Diyos, na yung sarili mo sumama kay pastor o kanino mang leader ng simbahan para magbahagi ng salita ng Diyos? Come on! Sige nga, maging totoo ka sa sarili mo. When
Hello? Hindi yung Ilocano wen, ha? Okay. Sa Ilocano yung wen, o yata. Hello? Hello? My brothers and my sisters, ito yung dapat na makita sa atin. Paano sila maniwala sa iyo kung ang buhay mo punong-puno ng pagiging materialism? Amen? Hayaan mo na makita nila punong-puno yung buhay mo ng material because ang nakita nila, ito'y mula sa Diyos. Amen? Eh di mamamanghasin, ha? Yung isang kapitbahay ko na walang pinag-aralan pero ang ganda ng buhay. Ano nangyari? Kasi nagsaserve sa kay God. Pero ako, isang edukado, isang profesional, ang ganda ng sweldo, pero naghihirap. Narito, tatawag si Home Credit. Nandito, tatawag si Bombay. Nandito, tatawag ang bangko. Nandito, tatawag bakit baon sa utang. Why? Puro ka material, eh. Amen? Kung material at material lang, at plano lang, at ginhawa lang sa buhay, ipagkatiwala mo yan sa Diyos. Huwag mong gamitin ang kamay mo, sapagkat ito, limitado magagawa nito. Amen? Pero kapag inayaan mo kamay ng Diyos ang gumalaw, I tell you, you will be amazed. Pero paano mangyayari yan? If you are doing His ultimate goal in your lives. Tandaan niyo po, ang ibon kumakain, pinakakain ng Diyos. Ang damo namumulaklak, pinaliliguan at pinahahamugan ng Diyos. Pero ang buhay mo, higit sa ibon at alaman. Kaso hindi mo nagagamit sa tunay na layunin ng buhay mo. Maybe you are a doctor, sabi ko nga, maybe you are a policeman, maybe you are an engineer, maybe you are a student, maybe you are a widow, maybe you are a mother, maybe you are a father, maybe who are you? Pero kapag hindi mo ginamit ang buhay mo sa Diyos, sayang. Sayang. Buhay ka ngayon because gusto kanyang gamitin. At paano kanya gagamitin? The form is the form na you must touch the people's lives and the people should see in your lives Christ-likeness. Amen? So, ano pang idadayan natin? My brothers and my sisters, sa aking pagtatapos, Christ is praying to His Father para tayo isugo, maging saksi sa sanlibutan. Can you imagine that? Jesus is praying, Lord, yung anak mo ito, gamitin mo. Don't disappoint Jesus. Amen? Church, nananalangin ang Diyos sa pangalan mo. At ang sabi niya, Lord, itong si Juan de la Cruz, isugo mo. Kung ang pangalan mo ang pinipipray ni Jesus, huwag mo naman siyang i-disappoint. Kasi every time na nagpe-pray ka sa Kanya, hindi ka nagdi-disappoint ni Jesus. Every time na nananalangin ka kay Jesus, sinasagot ka ni Jesus. Pagbigyan mo naman ang Panginoong Jesus sa buhay. Amen? Pagbigyan mo naman siya. We are not called just for simple worship. We are not called by just simple service. We are called to serve. Amen? That's why, Lighthouse, we are saved. To serve. We are saved To serve. to serve. And what is that kind of service? Hindi po yan tugtog-tugtog lang. Hindi po yan po ano na. Every one of us, including you, lahat tayo, we can serve the Lord. By touching people's lives and by showing Christ's likeness sa buhay natin. That's very simple. Yun lang yung dapat mong gawin. Abutin ang tao at ipakita sa buhay mo ang bawat salitang napapakinggan mo linggo-linggo. And you can witness and you can make Jesus very, very proud sa buhay mo. Amen? Brothers and my sisters, before I end, gusto mo ba maging proud ang Diyos sa buhay mo? Gusto mo ba maging proud ang Diyos sa buhay mo? Then apply the message. Share mo ang kaligtasang natanggap mo and allow the Lord to be glorified in your name. To God be all the glory. Can we clap for the Lord? Can you all stand and let us pray? Our precious and heavenly Father, salamat Lord for your message.
pinapaalalahanan mo kami, Panginoon, sa iyong panalangin. Isinusugo mo kami sa mundong ito upang ibahagi namin ang kaligtasang ibinigay mong libre na siyang aming tangan-tangan sa mga oras na ito. Panginoon, kung walang tao na nagbahagi sa amin ng iyong salita, hindi din po kami mapupunta sa kaliwanagan. Hindi rin po namin matatanggap ang kaligtasan. Hindi rin po namin matatanggap ang kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hindi rin po namin mararanasan ang kapayapaan na aming nararanasan simula nang tinanggap namin ang pangangaral ng isang taong nangaral sa amin noon pa man, Panginoon. Lord, maraming tao sa aming paligid. Maaring ito ay aming pamilya, maaring ito ay aming katrabaho, maaring ito ay aming kakilala o kapitbahay o kaeskwela na nangangailangan ng kaligtasan mo. Panginoon, kung paano kami ay nakaranas ng lahat, gamitin mo ang buhay namin sa oras na ito, na ibahagi ka naman namin, Lord. Ipakita namin yung aming love and concern by touching their lives, my Lord. At kaya mong ipakita din namin sa aming salita, sa aming pagkilos at gawa, Panginoon, ang pagiging isang makadiyos na nilalang, Panginoon. Pagpalain mo, Ama, ang mga taong nakapakinig ng iyong salita. At hayaan mo, Lord, simula sa oras na ito, hipuin mo ang kanyang puso. At hayaan mo, Lord, na magpasimula sa araw na ito, yung iyong panalangin ay hindi kanya bibiguin, Lord. Bagus, Panginoon, He will make you proud, Lord, sa kanyang buhay because your ultimate goal to be the witness ay gagawin niya simula sa araw na ito. Sealed by your word, O God, sealed by your power and by your precious blood, ang mensahe mo sa bawat isa. Let your name be glorified in Jesus' name. Amen and amen. Can we clap for the Lord? Are you blessed? Transformed? Challenged? Amen. Once again, can we sing?